pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o sa isang bagay ay hindi lamang nakabatay sa isa. Maaaring magkaroon ito ng dalawa o higit pang kahulugan depende sa kung paano ito inaanalisa, sinusuri at ginagamit. May mga pagkakataon na nabibigyan ng kaukulang kahulugan ang salita o bagay base sa pananaw, karanasan at maging sa sitwasyon ng buhay. Paano nga ba na ilalapat sa sariling karanasan o sitwasyon ang denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan? Ngunit bago iyon, atin munang alamin ang kahulugan ng denotatibo at konotatibo. Denotatibo at konotatibong kahulugan. Denotatibo. Ito ay tumutukoy sa tiyak na kahulugan o mas tinatawag na literal o totoong kahulugan. Ito ay ang mga kahulugan na hango sa diksyonaryo. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa. Ang ibon ay may pakpak kaya nakalilipad. Pakpak. Isang bahagi na nagpapalipad sa mga ibon o eroplano sa hangin. Paborito ko ang pulang rosas. Pulang rosas. Uri ng rosas na kulay pula. Ngayon naman tayo ay dumako sa konotatibong kahulugan. Ito ay tumutukoy sa ekstrang kahulugang taglay ng isang salita depende sa intensyon o motibo ng taong gumagamit nito. Ito ay pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi tuwiran. Tingnan natin ang ilang halimbawa. May gatas pa sa labi si Anton, ngunit marunong na sa buhay. May gatas pa sa labi ay nangangahulugan ng wala pang karanasan. Ang batang lalaki ay may gintong kutsara sa bibig. Gintong kutsara sa bibig, mayaman o maraming pera ang pamilya. Tandaan, ang pagpapakahulugan ay nahahati sa dalawa, denotasyon at konotasyon. Kapag sinabing denotasyon o denotatibong kahulugan, ito ay tumutukoy sa literal na kahulugan ng mga salita. Tandaan, ito ang mga kahulugan na hango sa ating mga diksyonaryo. Kapag sinabing konotatibong kahulugan o konotasyon, ito ay mas malalim na pagbibigay na kahulugan sa mga salita. Depende sa intensyon o motibo ng taong gumagamit nito. Tingnan natin ang ilan pang halimbawa. Ang mga salitang ahas at litrato ng puso ay mayroong denotatibo at konotatibong kahulugan ng mga salita. Unahin natin ang ahas. Ang denotasyon o denotatibong kahulugan nito o literal na kahulugan ay, ito ay isang uri ng reptilya na minsay makamandag subalit may ibang uri na hindi makamandag. Ito ang literal na pagpapakahulugan sa salitang ahas. Ang konotatibong kahulugan naman ng salitang ahas ay isang taong traidor o tumitira ng patalikod. Halimbawa, ang kaibigan ko ay isang ahas. Hindi natin tinutukoy na ang ating kaibigan ay literal na ahas, ngunit tumutukoy ito sa ginawa niyang pagtatraidor sa atin kaya natawag natin siyang ahas. Yun ay ang konotatibong kahulugan. Pangalawang salita, litrato ng puso. Ang denotatibong kahulugan ng litrato ng puso ay ito ay nagpapakita ng larawan ng puso, literal na larawan ng puso. Ngunit, kapag sinabi nating konotatibo o konotasyon, ang litrato ng puso ay tumutukoy sa simbolo ng pagmamahal at pag-ibig.